Good afternoon, everyone. This is Mr. Luna, and this is our reading session. Today, I have with me Mr. Neil Lasala, Mr. AJ Opage, Miss Alea Divino, Miss Kyla Aldea, and also we're also joined by Miss Joyce Ibanez. Today, we're going to be reading a poem. The title of the poem is Miracles by Walt Whitman. Sa pagbabasa natin itong poem na to, susubukan nating alamin ano nga ba yung moralist approach. Okay? Ang sabi kasi sa mga text, ang moralist approach ay tumutukoy sa values and sa philosophy of life. Okay? So, let's start reading, Pero if I may ask first, kumusta muna kayo, kumusta kayo ngayong panahon ng pandemic? Paano kayo nakaka-cope up sa inyong mga ginagawa, lalo na yung distance learning natin? Yes, Neil. Sir, ngayong po, di ba online learning po tayo? Bale, po ako ng time management para hindi rin po ako ma-pressure. That's good. Ganun po. How about Mr. Opage? How are you coping up these days? Okay naman po. Thankful po, nakaka-survive naman po. Lalo na po kasi the main problem lang naman po is yung access po kung meron po. Lang po. Access, yung access, internet access. Yeah. Okay lang po, sir. Masyado lang pong naninibago po sa po ngayon ng mga online learning po. And Miss Divino? Good afternoon, sir. For me naman po, okay naman po as long as, ang ginagawa ko rin po kasi nagse-search ganon and then module. Okay naman po, may natututunan naman po. Very good. It's a combination, and really, as a teacher, I won't deny na napakahirap niyan. Everybody is really working hard so we can push through education. Miss Aldea, what can you say about the issue at hand? Kagaya po nung kay Neil, time management din po, then kailangan po ng sources po talaga. Hindi po pwedeng wala kang load, wala kang wifi kasi hindi po makakahabol sa mga aralin din. Naninibago pa rin po since ilang years nga naman buong buhay po namin face-to-face class. But syempre kailangan pa rin pong mag-cope up. For the other grade 10 na makakapakinig nitong aming reading session, salamat and makinig lang po kayo para may matutunan kayo sa aming anim. So, let's start this. So, Miracles by Walt Whitman. Basahin natin yung unang lines. So, let's have Mr. Neil Lasala. Why? Who makes much of a miracle? As to me, I know of nothing else but miracles. AJ, ano ulit yung tanong nitong ating persona in the poem? Para sa akin po, sir, yung question po is about kung saan po nanggagaling or bakit po ba, kung sino po ba yung gumagawa ng miracle? Tayong mga, karamihan sa atin, nagtatanong ba ng ganito kayo? Bilang kabataan, sa buhay nyo, nagtatanong ba kayo ng ganito in your everyday life? Miss Ibanez? Medyo, sir. Medyo? Very good. Aldea? Sir, hindi po. Kasi, ang pagdating po sa, kapag pinag-uusapan po natin yung salitang himala, ang maiisip po natin agad yung mga kakaibang pangyayari. Yung mga out of nowhere na hindi mo agad siya maiisip kasi hindi rin siya nangyari sa'yo. Kapag ang tao malalim, nagtatanong talaga siya ng ganito o kapag may hinahanap siya.
siya. Ano kaya yung hinahanap ng persona sa poem? So, and saan nga kaya nanggagaling yung miracle? Alright, let's continue. Mr. Opage, can you read the second one? Whether I walk the streets of Manhattan, or dart my sight over the roofs of houses toward the sky, or wade with naked feet along the beach, just in the edge of the water, or stand under trees in the woods. Alright, so, itong mga ito yung mga gawain niya. Kung saan sinasabi niya nakakakita siya ng miracle. Meron ka bang ginagawa dito sa mga ginagawa ng persona na namimiss mo? Masaya kayang mag-swimming, di ba? Kung nakapag-swimming na ulit tayo, isang miracle, di ba? Yung chance ang makapag-swimming, di ba? Kasi nga dito, gawa nito nangyari sa COVID, di ba? Okay? So suddenly, bigla tayo naging malalim once we open our mind and our hearts. Pero sa kanya, there's something more, Let's continue reading. Or talk by day with anyone I love, or sleep in the bed at night with anyone I love, or sit at the table at a dinner with my mother, or look at strangers opposite me riding in the car, or watch honeybee busy round the hive of a summer forenoon, or animals feeding in the fields, or birds, or the wonderfulness of insects in the air. Sir, yung first sentence, nakikipag-usap sa kung sino yung mahal niya. Or sleep in the bed. Or yung banding, kumbaga banding moments nung niya, nakikipag-banding siya dun sa mahal niya. Sa second sentence naman po, yung kumain lang siya ng dinner, himala na para sa kanya yon. Kasama ng pamilya. Okay. Yes po, sir. Okay, go on. Or look at strangers, or kapag tumitingin po siya sa mga hindi niya kakilala, ganon, sa labas po, sir. Tas sa fourth sentence po, sa 4 to 6, ito po, sir, yung about naman sa nature, sa mga napapansin niya po sa paligid niya, yung mga hayop po, sir, na iniisip niya na miracle po yun. Exactly. I like to say now, it has something to do with the belief of the Quakers, isa yung kind of religion or movement ng mga unang panahon pa, kung saan nakikita nila ang Diyos sa lahat ng bagay, kahit sa strangers, kahit sa hayop, kapag talagang i-trinay mo, i-feel yung presence ng Panginoon, nung Almighty. Kaya sabi niya, it's a miracle, just to see this, and just to experience this. It's a miracle. Alright? So, let's continue. Or the wonderfulness of the sundown, or of stars shining so quiet and bright, or the exquisite, delicate, thin curve of the new moon in spring. This, with the rest, one and all, are to me miracles. Sir, yung sa po, yung, kumbaga yung kagandahan po ng paglubog ng araw, and yung kagandahan po yung kinang ng mga bituin, and yung kagandahan rin po ng buwan. Lahat daw po yun, tinuturing niyang himala. Sir, masasabi ko po na lover of nature yung taong yun po. Tsaka po, sir, may isip ko sa tao na yun, positibo lang po siya sa buhay. Parang inaalis na po yung negativities. Tsaka may contentment siya. Sir, sabi ko po napaka-mindful po ng taong yun kasi yung way po niya ng pag-iisip napaka-deep po. And ako po, for me po, mahanga po ako sa mga ganun tao kasi bibihira lang din po yung ganoon kasi yung iba po literal lang din po mag-isip. I like that. Yung iba po literal lang mag-isip, So I think maraming tao yung talagang yung practical lang mag-isip, That's why that's their only point of view. Pero dito sa poem, habang binabasa natin, habang we're having a reading discussion, a reading session, nare-realize natin na may iba pa palang point of view, And para ring sinasabi nito na subukan ninyo. Do you agree, guys? Yes, sir. Nakikita niya yung pagiging in a way didactic, When you say didactic, nagtuturo, nagpapakita, and medyo nangihikayat, para nagpre-preach, Kasi Quaker ito, pero hindi naman siya direktang, maging ganito kayo. Pero in a way, parang ganun yung epekto, The word referring, yet each distinct and its place.
I'm gonna ask you about this, all of you. Sino kaya ito? Isang buo, pero in a way, hiwa-hiwalay din, pero pag pinagsama-sama mo, isa siyang, yung kabuuan niya, yun siya. Who do you think is this? Sino kaya yung tinutukoy dito? Nakikita ko siya sa stranger, nakikita ko siya sa kaligayahan kapag naglalakad ako sa beach, or sa mga honeybees, sa aking pamilya kapag kasama ko sila. So, who do you think is that? Sir, alam ko na, sir. Go on. Si God po. Tama. Okay, yes. So, the poem is also speaking about God. Ano? Nakikita niya yung God sa lahat. Alright? So, that is the essence. Kapag tinignan mo ang lahat ng bagay, and then may paniniwala ka na bahagi ito ng Diyos, ano? Siya ay isang distinct, nakahiwalay na part, pero siya ay bahagi ng isang kabuuan, the entire universe. Alright? So, ganyan pala mag-isip ang mga Quaker. So, if ganyan mag-isip ang mga Quaker, let's do some logic, ano? Ano kaya yung nangingibabaw na kalagayan sa kanya o yung feeling sa kanya, Mr. Lasala? Sir, contentment, happiness, positive. Yeah. To me, every hour of the light and dark is a miracle. Every cubic inch of space is a miracle. Every square yard of the surface of the earth is spread with the same miracle. Every foot of the interior swarms with the same miracle. Para sa kanya, ang every segundo or every hour ng paglipas ng araw ay isang himala. Alright, and lahat, kahit yung mga measurement, ano, miracle daw yan para sa kanya, no? Let's have Kyla to read the last one. To me, the sea is a continual miracle. The fishes that swim, the rocks, the motion of the waves, the ships with men in them. What stranger miracles are there? It's all about, seeing miracles, in all forms of life and even ideas, emotions, That's the belief of the Quaker and regarding about God. How do you feel after you read the poem? Actually, sir, nakaka-relate po ako. As a believer din po kasi, ganun po yung nafe-feel ko. I mean, na-appreciate ko po kasi yung mga simple na bagay na ganun. Like, yung feeling na ganun, nararamdaman ko siya every time na napapaisip ako na ang swerte ko, ganyan-ganyan. Kasi, ganun po. I mean, as a believer po kasi siguro makaka-relate po yung lahat. Exactly. Very good. I really like your answer, and aralin lang ng mabuti, and you will be successful someday, Yes, sir. After ko pong mabasa nung poem, from Nora Honor's Walang Himala to Walt Whitman's Everything's a Miracle, yun po, bigla pong nagbago. Kasi po, kung dati po, hindi po ako masyadong sa himala, na-realize ko po na lahat po pala ng nandito is himala na pong maituturing. If we have a Muslim author, iba naman ang isusulat niya. Okay? It will be about Islam, it will be about Muhammad, Allah. If we have a Buddhist author, panigurado, it's about reincarnation and escaping the repetitive cycle of, yan yung mga point of views, iba-iba, no? So, we cannot say that yung Quaker lang ang tama, tama ito, mali yung iba. So, talagang malawak ang literature, If you have an open mind, you will be a blessing to everyone, Same po kami ni Kyla, sir. Kasi dati, sir, dinedefine ko po yung miracle as a, parang supernatural. Parang di po nakakapaniwala na pangyayari. Ngayon po, we should see things as a miracle. No matter how small or big it is, sir. A better answer could also be, yung mga taong ganito, ang kanilang pananaw, respeto natin, Opo, bilang tao po, napaka-soft-hearted ko pong tao, kaya once po na alam ko sa sarili ko na marami akong bagay na parang hindi ko po nakukuha, madali po akong masaktan, sir. Tapos, kung ibabase ko po sa poem, kumbaga kung ano pong meron dyan, is a miracle na po. Kumbaga, dapat maging thankful na rin po tayo saka dapat mahalin na po natin kung ano yung meron tayo. Wag na po tayong maghangad ng iba kasi maaaring yung iba po hindi rin naman nakakaranas.
tas tayo nag-aasam pa po tayo. Pinag-usapan ba natin yung sukat ng tula, yung symbolisms ng tula, yung mga formal elements? No po, sir. Yes, kasi ang ating approach na ginagamit ay philosophical or moralistic approach. Ganyan ang dapat nating gawin kapag gusto nating tignan ang isang literature sa moralistic lens or sa philosophical lens, So inisip natin dito yung ideya, yung philosophy saka yung values, Yan. And often mga tungkol sa Diyos yan, yun. So yan ang moralistic approach. Alright, so thank you very much guys for joining me in this reading session. So ipopost ko na lang ito and i-share sa mga kapwa ninyo grade 10. Okay lang ba yon? Yes, sir. Yes, sir. And also, I would like to tell you, and also the people who will be listening, for the moralistic approach, kinuha ko kayo because, one of my metrics sa inyo, yung online behavior. Right? So, you guys scored high, 100% on online behavior. Because in your Facebook, I noticed na wala kayong mga posts na nakaka-hurt masyado sa kapwa ninyo, So, all the time, ginagawa kong metric yan, Dahil tungkulin namin mga teacher ang magturo din ng values education, So, parang moralistic approach din yan. Alright, thank you very much and for joining me, guys. So all the grade 10 who listened about this moralistic and philosophical approach to literature, thank you as well.